Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, mayroon po tayo pag-uusapang muli at kukumentuhan ang balita po. Mainit po at talaga pinag-uusapan si Pastor Kibuloy. Ito po, laman po siya ng balita. At siya po ay pinasasampahan na po ng kaso ng DOJ, si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga taga-sugid ay nagprotesta rin po. Ito po, pakinggan po natin ang balita mga katambay at magkomento po tayo. Tahanan ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy ng mga kasong sexual abuse at qualified human trafficking. Kaugnay ito ng reklamong isinampa ng isang menor de edad sa Davao City. May unang balita si Salima Refran. Ito ang sigaw ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila bagong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Itigil na raw ang panggigipit sa kanilang leader at imbes raw sa Senado, sa korte raw dapat hinaharap ni Kibuloy ang mga aligasyong ito. Kung may kaso para kay Pastor Kibuloy, i-file direct pa sa korte. Let the due process of law and the equal protection of law ang mangyari. Bagay na mangyayari na matapos baligtarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape ng isang menor de edad laban kay Kibuloy. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Sasampahan si Kibuloy at 5 pa niyang kasama ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse, at qualified human trafficking. Naglabas na rin ng Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order. Maghahain rin ng DOJ ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. Alam naman natin na mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang politika sa pagbuhay muli ng kaso. Kakilala ko po si Pastor Apollo Kibuloy. Itinuturing ko siyang isang kaibigan. Ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po, isang tungkulin ko po ito sa mamamayang Pilipino na gawin ang aking trabaho. Pinagpapasalamat naman ng Senate Committee on Women and Children ang pag-usad ng mga kaso laban sa pastor. Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Handa naman raw ang Senado na i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo sa pagdinig. Ang kampo naman ni Kibuloy, sinabing haharapin ng pastor ang mga kaso laban sa kanya sa korte. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratong na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Ito ang unang balita. Yun po mga katambay. Para sa GMA. Yun po, yun po ay napakagandang balita po para kay Pastor Kibuloy. Kisa po sa Senado po, ginagawa ang kanyang pag-iimbestiga na hindi naman po nararapat, di po ba mga katambay? Isa na rin pong katipiran ito mga katambay. Makakatipid po ang bansang Pilipinas pagka sa korte na po pag-uusapan ng mga aligasyon, bintang, kaso, at pati pa yung mga bubuhayin kaso ni Pastor Kibuloy sa Davao, di ba? Yung sa mga babae ron, may minor, di ba? Mga sex abuse. Tama po yun eh. Tama po yun. Kahit sabihin natin na si Pastor Kibuloy napupolitika, ang tamang proseso po sa korte. Di ba mga katamay?
Yun po ang tama eh, hindi po sa Senado, di ba? Hindi po kay Senadora Risa Hontiveros po dapat laging naghihiring, nag-iimbestiga, di ba? Nawawaldas po kasi pera ng bayan eh, pagka sa Senado po ang hearing. Kasi doon din po dadalhin sa korte po yun eh, di mo ba? Bakit hindi na lang po idiretsa o diretso sa korte kung may matibay ding hawak na katibayan si Senadora Hontiveros, di po ba mga katambay? Dahil napakarami niyang, pinalalabas sa hearing niya sa Senado, mga witnesses, di ba? Laban sa pastor. O, yun ang tamang venue sa korte, di mo ba mga katambay? Kaya po sa pananaw at tingin ni Kamanong, okay na po yung nangyayari po kay pastor dahil umaksyon ng DOJ. Dapat po, matagal na nga dapat ginawa ng DOJ yan di ba mga katambay? Para hindi na po talaga nakapag-ubos ng milyon-milyong pera sa Senado para lang sa mga hearing na sa korte rin naman babagsak, di po ba? Nagsalita pa nga senadora, nagpapasalamat, di po ba? Na ang DOJ kakasuhan ng pastor. Di pagka kinasuhan na po ng DOJ yan, mawawala na po issue sa Senado Dahil hahawakan na ng korte yung mga kaso, mga bintang, di po ba? Kasi maghihiring pa yan Hindi naman natin pwedeng husgahan na agad si Pastor Kibuloy dahil wala pa namang hearing at hindi pa naman umuusad ang kaso. Ang umuusad yung sa Senado. Hindi naman korte yun Di ba? Sa Senado, nahusgahan na ang Pastor Kibuloy, di ba? Halos hindi niya na napagtatanggol ang sarili niya ron, di ba? Sa Senado. At yun po ang pananaw ni Kamanong at komento na tama po. Kahit sabihin natin na parte ito ng pamumulitika dahil tanging istasyon ni Kibuloy ang nagagamit ng mga Duterte kahit sa ngayon. Di ba? Kahit na nung mga nakaraang pang kampanyahan ni Pangulong Marcos, nagamit din po ni Pangulong Marcos yan. Yung istasyon ni Kibuloy dahil tanging istasyon lang po ni Pastor Kibuloy ang nagamit ni Pangulong Marcos kasi nung kasagsagan ng kampanya, halos lahat ng malaking media, hindi tinatangkilik ang Pangulong Marcos Jr., di ba? Alam naman po natin yun, nakikita po natin yan, di ba? Meron silang ibang tinatangkilik. Pero ngayon, pilit din siyempre na bumabagsak o sabi nila, pinababagsak ang istasyon ni Pastor Kibuloy para hindi na magamit ng mga Duterte sa mga susunod na mga halalan. Dahil tanging yun lang din ang sumusuporta sa pamilya Duterte, ang istasyon ni Pastor Kibuloy. Kaya ang sabi ng mga kababayan natin at ang mga matatalinong nagsasaliksik na parte rin daw ng politika ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Patong-patong na kaso. May kaso siya sa Amerika at nililitis na. At may request din ang DOJ na kung po pwede, litisin din sa Bansang Pilipinas at bibigyan ng venue ng DOJ ang mga maglilitis kay Pastor Kibuloy. Di ba? Yun din po ang tamang venue para po matigil na rin ang Senado. Kakayaw-yaw, di ba, sa issue ni Pastor Kibuloy. Halos wala nang natatrabaho ang Senado sa issue ni Pastor Kibuloy sa tingin ni Kamanong. Wala na sila natatrabaho. Dahil ang trabaho nila legislative, di ba? Magbalangkas, gumawa ng batas. Hindi po para mag-imbestiga. Wala sila natatrabaho, lalo si Senadora Hontiveros dahil nakatutok siya kay Pastor Kibuloy, di ba? Hindi naman niya trabaho po yan, di ba? At ano pang batas ang po pwede niyang gawin diyan sa mga krimen na sinasabing sangkot si Pastor Kibuloy. Kumpleto na tayo sa batas. Di ba? Lalo sa mga ganyan, rape, di ba? Mga child abuse, di ba? Mga rape case. Ano pa ba gagawin batas ni Senadora Hontiveros, di ba? Ang pananaw lang ni Kamanong, media exposure, politika. Siyempre, malapit ng halalan, lalo sa 2025, 2028, kung ang senador gusto pang umakyat sa pinakamataas na posisyon, pwede niyang gamitin ang Senado, di ba? Para siya makilala ng husto at bumango sa madla sa mga Pilipino, di ba?
Pero sa kabila nun, mali. Hindi tamang venue ang Senado sa mga ganyang kabibigat na kaso at yan po ay talagang usapin sa korte, hindi po sa Senado. Yan lang po ang komento ni Kamanong na tama po na umaksyon na ang DOJ, na dali na po sa korte ang issue ni Pastor Kibuloy. Yan po ay abangan na lang po natin kung ano po mangyayari sa mga darating na panahon, kung talagang mapapatunayan ang pastor ay talagang may sala, korte na po ang magdidesisyon yan, mga katambay, di ba? Hindi po ang Senado. Yung po, mga katambay, si Kamanong po, nag-iwan po na, siyempre, mahalin natin ating bansa, paglaban natin, may pag-asa pa tayo na makakabangon at magiging world class, sabi ng ating Pangulong Marcos, ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!